19, verse 7, 8, and 9. So sometimes, sabi ng mga Kristiyano, ang pagsunod kay Yahweh ay ang hirap at sinasabi mo ng iba na nangihina po sila. Pero kung mababasa natin chapter 7, 8, and 9 sa awit, verse 7, ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. So ibig sabihin ng walang labis at walang kulang, ito po ay perfect. At kapag sumusunod ka, ang sabi niya dito, ito ay nagbibigay ng tao ng panibagong kalakasan. So the way you serve God, the way you obey God, ay hindi nang papahina ito. Ito po ay nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Magja-jump tayo sa verse 8. Sabi niya dito, ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito ay nagpapasaya ng puso at kalooban. O sometimes sinasabi niya, boring daw ang paglilingkod sa Lord. Hindi daw tayo hindi masaya. Pero tagdan po namin, the way you serve God again, the way na naglilingkod ka na totoo sa harapan ng Diyos. Ano yung sabi niya dyan? Di ba sabi niya po doon ay, ito ay nagpapasaya ng puso at kalooban. Kaya, if you serve God, kasi mga anak, mga ate na nandito, kahit napakabata nyo, basta maglingkod kayo na taos puso at mayroong kasiyahan. Kasi kung nawala yung joy, serving God ang mangyayari dyan, madidrain ka, mamaya mawawalan ka ng gana. Lagi yung tandaan mga anak, ang pag-serve kay Lord, for of the enjoyment. Habang ginagawa mo, nag-i-enjoy ka. Kaya yung sinasabi po nila na boring, hindi po. Make your calling na merong enjoyment. Na kahit nagwawalis ka dyan, nag-i-enjoy ka dapat. Ayun nyo po kapag naglilinis kami, Pastor, sometimes dito, enjoy it lahat ng ginagawa mo. Kasi nakikita ng Diyos, maliit, malaki na ginagawa mo. Jump tayo ulit sa verse 9. Paggalang, pagsunod kay Yahweh ang dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang hatol ni Yahweh ay tunay, patas at walang kinikilingan. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos mga ginagawa mo. Ibig sabihin, hindi ito bulag ang Diyos. Jeremiah 23:24, di ba ang sabi niya dyan mga kapatid nun? Hindi mo matataguan ng Diyos sa mga ginagawa natin. Kaya si pastor natataguan nyo minsan, si pastora natataguan nyo, pero ang Diyos din natin mataguan. Kaya the way na mayroong ang ginagawa sa harapan ng Diyos na mabuti, tapat, at mayroong enjoyment, may kahalip po na pagpapala. Tinan po natin yung verse na iwan ko sa inyo. Punta tayo sa bukok mga ngaral. Sige man na kung alam nyo mga ngaral. Basahin natin po. Mga ngaral chapter 12 verse 14, tinan po natin na lahat ng ginagawa mo sa mga ngaral, mababasa natin na hindi po, sabi mo sa katabi mo, hindi ka lugi. Yan, hindi ka lugi kapatid. Tinan po natin, mga ngaral 12 verse 14, sapagkat hahatulan ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa, mabuti man, masama, hayag man, ulihin. Kaya sa atin lahat nandito, hayag. Sabi mo sa kanya, hayag, ibig sabihin nakikita. Nakikita, sabi mo nakikita. Lihim. Nakatulang ka ng Diyos in God's time. Tama? Kung sinasabi natin na kapag nagsusundo, kapag andito ka, pagdating mo dito, nagpupunas ka ng mga gamit, instrument, naglilinis ka. Kaya nga, sometimes kung meron kang nakitang dumi, ang ginagawa, this is the house of God. Pag mayroon kang nakitang dumi, ang ginagawa, dinilinisan mo na. Yun yung tinatawag na lihim. No, walang nakakakita, kundi ang Diyos ang nakakakita. Ano po? Ang sabi niya, hatulang ka. In God's time, you will receive the crown of life. Darating yung panahon na yung mga ginagawa mo sasabihin, Lord, this is my, hindi ko pinagpaguran because by your grace, nakarating mo dito sa kalangitan. Kaya kung meron kayo wala man kayo dito sa church at paglabas mo sa church, pumunta ka sa school, gumagawa ka pa rin ng mabuti, hindi ka masamang tao sa school, hindi ka nagsasalita ng masama. No, ano ba, pinapakita mo ng Diyos ay namumuhay sa'yo. No, sa school, sinasabi na napakabait mo. Ibang tao na yung nagsasabi sa'yo, darating yung panahon, kahit hindi ka namin parangalan,
Kahit hindi ka namin inaano sa pulpit na, oy, napakabait ni Juan, oy, yung taong ito ay napakasatipag. Kahit hindi namin sabihin dito sa pulpit, pero ang Diyos nakalista lahat. Sabi mo sa katabi mo, nakalista. Ayan. Mag-ipon ka ng listahan sa langit. No, hindi yung kahit hindi mapaskil sa bulletin board yung mga ginagawa mo, kahit hindi nakikita sa social media ang ginagawa mo, ang importante, nakikita ng Diyos yung ginagawa mo. Kaya kahit hindi namin makikita yan, yung mga sakripisyo nyo, nagpa-practice kayo, ano pa, hindi, naglilinis kayo dito, kahit hindi namin makita yan. Ang importante, one audience lang tayo. Ang Diyos ang audience mo. Kaya paglabas mo sa church, lagi mo sinasabi, Lord, nawa mapasaya kita. Na pag-akbang mo sa bahay mo, paglabas mo sa bahay niyo, Lord, nawa mapasaya po kita. Yun yung goal natin, mapasaya ang Diyos. In God's time, sabi niya sa mga ngaral, God will reward you according kung ano yung ginawa mo sa lupa. Hindi yung ginawa mo sa langit, ginawa mo sa lupa. Kaya ngayon, mga anak, huwag kayong magsawa na gawin yung calling mo. Enjoy. And hindi lang yung calling mo kasi calling, hindi dapat tayo minus, bagkus multiply. Tayo multiply, hindi lang musician ka dapat. Flexible ka dapat. Kung ano yung maitutulong mo sa harapan ng Diyos, gawin mo. Tama? Hindi lang yung pastor ang nag-i-invite, hindi lahat tayo nag-i-invite. Si Ampling may dalawa siyang invite, di ba? Pero nawawala yung isa. No, nag-i-invite siya. So ikaw, mag-goal ka din nawa na meron kang ma-invite sa church. 1:1 lang, mapapasaya mo yan, Diyos. So, ang ganda lang yung na-share ko nawa, habang nabubuhay tayo malakas pa, mag-enjoy ka na mag-serve kayo. Yun lang po, and to God be the glory.